Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Lunes sa tatlongpong linggo sa karaniwang panahon. Araw pagkatapos ng napakaraming pinagkaabalahan. At ngayon ay bumabalik tayo sa ating simple at pangkaraniwang araw. Panibagong pasimula, panibagong pagsisikap na makapagbigay ng sarili sa paglilingkod sa Diyos. At papaano natin magandang simulan itong araw na ito, itong panibagong isang linggo na ito. Kung babalikan po natin ang ating ebanghelyo ngayon, ikinuwento dito sa atin ang tungkol sa isang babae, 18 taon na nagtitiis ng kanyang karamdaman. At nagkataon, siya'y pinagaling ni Jesus araw ng pamamahinga, araw na sinasabi ng batas hindi dapat gagawa ng mga bagay na labag sa kautusan ng Sabat. At nagkaroon ng paglilinaw sa bahagi ni Jesus. Sinabi niya, kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga. Itong babaeng ito, 18 taong pinapahirapan ng kanyang sakit. Hindi ba dapat lamang na siya'y kalagan sa kanyang sakit kahit araw ng pamamahinga? Mga kapatid, isang magandang paalaala ito para sa ating lahat. May mga pagkakataon na ang dapat nating gamitin ay puso at hindi isip. May mga pagkakataon na ang dapat nating pairalin sa ating buhay ay kung ano ang sinasabi ng puso ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang puso ng ating Panginoong Hesus ay tunay at tapat sa kanyang pagmamahal. Dahil siya ay tapat, gagawin niya ang lahat alang-alang sa kanyang minamahal. Na kahit na araw ng pamamahinga, siya'y magbibigay ng pagmamahal, magbibigay ng pagmamalasakit, magbibigay ng pagpapagaling sa taong kanyang minamahal. At ganito ang ginawa niya sa babaeng 18 taon nang pinahihirapan ng kanyang karamdaman. Gamitin natin ang ating puso ayon sa puso ng ating Panginoon. Kahapon, sa kabila ng kaabalahan, isang seminarista ang lumapit sa akin, nangungumusta, nagsasabi, ngayong mga linggo na ito, sasailalim silang mga seminarista sa tinatawag na ad-ouds exam. Ito yung actual examination kung papaano magpakumpisal. At dito marami ang bumabagsak. Kasi yung kunyaring pari na magkukumpisal, pahihirapan, masyadong magbibigay ng mga cases na talagang mag-iisip ang isang seminaristang sumasailalim sa exam para talaga siguraduhin niya na yung kanyang penance na ibibigay tama. Ang sabi ko lamang sa kanya, gamitin mo ang puso, hindi ang isip. Kasi sa kumpisal, marami kang ma-encounter na mga kapatid
na lalapit upang humingi ng tawad na naghahanap ng pagmamahal. Hindi sila lalapit sa kumpisal para sermonan natin. Hindi sila lalapit sa kumpisal para sabihin natin, bakit mo ginawa yun? Hindi ganoon sa kumpisal. Ang dapat maramdaman ng tao na lalapit sa kumpisal ay ang pakiramdam na sa kabila ng kanyang kasalanan, siya'y patuloy na minamahal at handa ang Diyos na siya'y patawarin. Puso ang pairalin, huwag ang isip na nagdadahilan at nagbibigay ng maraming rason. Ito mga kapatid, ang magandang hingin nating biyaya sa Diyos sa pagsisimula natin ng panibagong araw, panibagong isang linggo. Hingin natin sa Kanya ang biyaya ng mga puso nawa natin ay maging katulad ng puso ni Jesus sa pagmamahal, sa pagmamalasakit, sa pagbibigay ng kapatawaran. Amen.